Hi guys! Now we will be having a girl-to-girl talk with... Hello everybody! It's me, Fiang! Kamusta ka? Ang haba ng pangalan mo, te! Ganun pala kahaba yung pangalan ni Fiang. Akala ko Fiang Smith. Yes, kaso... May kamusta talaga yung pangalan mo. Sino yun. nakaisip nun? Ako lang, ngayon lang. Ay, kung yung pangalan sa sarili mo, ang perfect niya, guys! Simulan na natin to. Okay, what are your first impressions of each other? Come on na. Oh, sige. Ako, totoo to, no Bilis joke. ka usapin. No joke. Come on. Sige. No joke. First impression ko sa kanya, kasi nakita ko siya, alam mo, nag-aasap ako tapos nag-aasap din siya, tapos nagkakadaanan kami, hello po. Ate, first impression ko sa kanya, maldita. I get that a lot. So parang, ay, baka maldita siya. Ganon. Totoo naman. Naman ako perfect. Hindi ko sabihin, angel ako! Hindi yan totoo! Hindi. Uy, pero hindi naman maldito sa lahat. May mga araw lang talaga. Hindi naman tayo kasi robot. I think, yun ang paano sa atin. That's what makes us humans, di ba? Kapag meron tayong kakayanan na maramdaman ng mga emosyon. Kasi kung hindi na, parang nakakatakot naman na yun. Totoo. Okay, so ako, first impression ko, makulit. I get that a lot. Makulit. Lalo nung Star Magic Games, mas makulit siya doon. So, doon ko nakita na, okay, may ganito siyang personality. May masasabi ka ba sa makulit? Wala. Actually, okay lang. Kasi may mga times din naman na makulit talaga ako. Pag comfortable ako. So, komportable ka sa akin? Yes. Okay. Who are the women in your life that shape the person you are today? Sa akin yung nanay ko. That talaga? Like, Kasi yung nanay ko, syempre, may mga hinubog niya talaga ako kung ano ako ngayon. Kung ano yung ugali ko, kung paano ako nag-iisip, kung paano ako, mas naging okay yung isip ko dahil sa nanay ko. like, ano yung moment na na-realize mong siya talaga yung source ng kung sino kang tao ngayon? Hindi, siguro nung time na nung time na nasa downest moment ako ng buhay ko. Sa deepest moment ako ng buhay ko. Tapos nandiyan, yung nanay ko lang yan para So, close kayo, super. yes. Parang may mag-friends. Malam mo yun, siya yung una kong best friend actually. Parang lahat naman ata, kahit hindi babae, ang makakapagpa-shape sa kanila bilang isang tao ay yung nanay nila or yung tatay, diba? It's the parents naman talaga. Bukod sa kanila tayo lumabas. Ako, actually, yun din ang sagot ko. Yung mga pananaw ko sa buhay ngayon, sa mga bagay-bagay, pag nare-realize ko, shocks, nanggaling to kay mama. So, kung paano ako mag-isip, kung paano ako makisama, kumilos, siya nagturo nun at nakita ko dun sa kanya. Actually, yung mga sinasabi nung nanay dati na before nakaka-cringe. Oo. Tsaka ginagawa mo siya ngayon, di ba? Tsaka yung lalo na nakapag yung lagi ka na, syempre pag bata ka, madumi ka, malikot ka. So ngayon parang pag madumi ka, parang, yan, dumi-dumi mong bata. Diba? Parang hindi mo na siya pinupulot lang kasi natural nang lumalabas yun sa'yo dahil sa nanay na. Yeah. Okay, what's the most empowering thing you've learned about yourself as a woman in this industry? Tara. Nox. Let's give it up sa naka-blazer ng ako, leather. Siguro, one thing I've learned in this industry is that... English. Kayo, boss, parang bakit slow mo yung... parang, wait lang. Siguro, I don't need to fit into someone's or anyone's box to be accepted. You know? Siguro yun yung pinaka-natutunan ko dito sa industry to. Kasi ang bilis ma-judge ng mga tao. Ang bilis nila ma-judge kung paano nila nakikita sa camera. Tsaka kapag ako na-realize ko lang din na parang kapag mas may pinoportray kang someone, gusto nila yun. Pero pag naging real ka, ayaw nila yun. So, ano po talaga? Parang gusto nila, sila yung huhubog sa'yo. Gusto nila parang sila yung nabiwal sa akin. Gusto nila lahat ng opinion nila gagawin mo. Although meron din naman silang mga tama. may mga criticisms or may mga opinions din naman sila na nagme-make sense. Pero
meron din sa kanila na Iba too parang much. sobra na siya Oo, too too much. Pero ako, kung meron akong natutunan sa sarili ko, kasi parang dito na rin ako lumaki sa industriyang to eh. I think, nag-start ako 6 sa commercials, tapos pumasok ako ng industry, I think, mga 8. And then, nung nagkaroon ako ng breakthrough serye, I was 14. Tapos, magto-22 na ako. So, halos parang, kung sa buong, pagsamahin ko yung lahat ng taon na yun, almost 15 years or pa 15 years na ako. So, kung meron ako natutunan sa loob ng 15 years na, where was I? Where was I? Maging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo kailangang gampanan yung gusto nilang gampanan mong role. Kasi, dapat umaarte ka lang sa harap ng camera, hindi sa harapan ng mga tao. Tama. Kung vulnerable ka, hindi naman, pero syempre hindi ka gagawa ng masama sa mga nakakasama mo, di ba? Sa trabaho or kahit saan man. Kung hindi ko okay, di hindi ko okay, and hindi nila pwedeng kunin yun sa'yo. Kasi tao ka lang. Yes. How do you balance vulnerability with strength as a woman in the spotlight? As a woman, Actually, being vulnerable, alam mo yung pagiging vulnerable, hindi naman ibig sabihin na mahina ka eh. totoo. Kasi yung iba, ginagamit siya as Strength. strength. Kasi hindi lahat ng tao nagiging honest, nakakapag-open. And siguro ako, ang tinatanggap ko na lang lahat ng judgment, lahat ng criticism sa akin. Kasi being on the spotlight, kasama siya talaga siya eh. Yung pagiging, you know, So ano yung, yung gigil. paano ba iba? Actually, parang hindi ko naman to naiisip masyado. Dati kasi, kapag ka talagang nandun ka sa spotlight, all eyes on you. Wala kang kawala. Sobrang nakakatakot yung may masabi ka lang na konti. Yeah. Eh, overthinker pa naman ako. So, sa bawat susunod na salitang sasabihin ko, kinakabahan na ako na, wait, okay lang ba to? Tama ba to? So, before, mas iniisip ko paano ko mapiplease yung ibang tao. Tapos, na-realize ko bigla na, ay, wait lang, parang kumakawala ako sa sarili ko. So, I think isa dun sa mga strength ko is pag ina-acknowledge yung emotions mo. Kasi totoo yun eh, kapag ka hindi ka honest, parang, sino ako? Totoo. Diba? Kasi, lagi na tayong umaartes para sa mga tao. Lagi tayong nasa estado na dapat masaya ako, dapat okay ako. Kasi kapag ka hindi, mami-misinterpret nila ako. Which is nangyayari naman talaga. So I think kapag ka ina-acknowledge mo yung nararamdaman mo at ina-acknowledge mo yung mga napagdaanan mo, I think yun yung mas nagiging or mas minamahal ng mga tao sa'yo. Kapag ka hindi ka nagpapanggap. Yeah. Nasagot ba namin ng ano yan? Pero I think yun yung way of namin, balancing yung as a woman in the spotlight. Actually, pag or kahit wala sa spotlight. Oh, actually, pag nasa spotlight ka, hindi mo siya maiisip talaga eh. As in, parang, Yung state of mind mo kasi, naka-focus siya sa hindi ka dapat masabihan ng pangit ng mga tao, which is parang, pero yun naman kasi ang trabaho natin. But sometimes, syempre, bilang mga tao din tayo, hindi natin maiwasan maging vulnerable or magkaroon ng mga bad days. Pero hindi naman namin minimin na i-project yun sa madlang Madaming people. tao. Diba? At sana ngayon, mas hindi tayo husgahan sa ganung bagay. How do you handle being compared to other love teams? actually, ikaw muna yung sumagot niyan kasi kayo na yung matagal dito sa Bakit? Like, Wala lang. Kasi kami, nakakaranas din kami yan. I mean, compared sa inyo na matagal na. paano? Hindi, di ba matagal na kayo dito? O, di ba ikaw nga? Uy, grabe. Di ba matagal na kayo dito? Hindi. 21 pa lang, oh. Hindi, parang siguro mas nakakaranas kayo ng ganyan. Ng comparison. Oo, comparison sa ibang love team. Kami, alam mo, ang isang maganda kasi sabi ni Seth, bago pa kami magkatrabaho, magkaibigan na talaga kami. So, alam mo yung hindi mo masyadong dinidibdib yung mga pagkasabi nila. Pinagtatawanan na lang namin. Dati,
dati syempre competitive ka talaga na parang, uy, sinabi nila ganito daw, ganyan, O, ganyan. dapat ganito gawin O, natin. ayusin natin, dapat may pagganto tayo, dapat, o ayusin natin to yung itsura natin, may mga ganon. Ngayon, maayos pa rin naman, pero marirealize mo yung dapat mong pakinggan. Nagiging selective ka na sa mga opinions nila. Kasi minsan, gusto lang nila magkaroon ng feud eh. Gusto lang nila na parang ay dapat mag-compete tong dalawang to para maging ganito. Kailangan nila ng show. So, para sa amin ngayon na mas matured na kami, somehow, hindi na namin siya masyadong binibig deal. Kung anong dapat namin gawin, gagawin namin. Gagawin namin para sa sarili namin, para sa mga sumusuporta sa amin na, alam mo yun, simula umpisa nandyan sila hanggang ngayon sa lahat ng pinagdaanan namin, hindi sila umalis. So it's more of for us and for our fans, hindi para patunayan sa iba na Mas magaling kayo. na mas magaling kami, na kasi matagal kami. Wala namang ganun eh. So it's more of talaga, minding your own business. Yeah. Ikaw? Siguro, kada love teams naman, may kanya-kanya talagang Kumbaga, kayo, Francet is Francet. Wala namang mako-compare doon kasi Francet, isa lang eh, 'di ba? Nag-gets mo ba? Tapos, madami din nagko-compare sa amin na about sa ibang love team na dapat ganito kayo, dapat ganito kayo, dapat ganito kayo. Siguro ang masasabi ko lang doon is, meron kaming sariling amin. Meron kaming sariling pinoproject, meron kaming sariling ginagawa, meron kaming past na sarili. And I think, para sa amin, okay na sa amin yun eh. Hindi naman kami pumunta or hindi naman kami nag-work dito sa industry para makipag-compare sa mga ganitong klaseng love teams. And although may competition, dun tayo sa lane na healthy. Yes. Hindi tayo dapat yung laging porket magkaiba nga tayo ng team pero kailangan nagbabanggaan. Hindi. Oo. Mas maganda yung sports kayo, di ba? Actually, yung mga kino-compared nga sa atin na kunwari, na love team, in reality naman, maayos tayong lahat eh. sa totoo lang. Sila lang talaga yung gumagawa talaga Pero ng away. dahil ito ang trabaho natin, tanggap naman natin yun. Yes. Sobrang At, naman, open naman. Yeah, tsaka lang yan, lots of understanding. And knowing kung saan tayo nanggagaling at kung nasaan tayo. True. Okay. Has there been a fan message or story that really touched your heart and reminded you why you do this? Siguro sa akin, nung time na merong nag-message sa family ko, or even sa family ni JM na may batang may cancer. Ah, talaga? Yeah, may cancer yung bata. And then, ang gusto niya lang, alam mo Tian, sabi niya talaga, ang final wish niya is bago siya, mawala, is ma-video create namin siya ni JM. Hindi naman siya nawala? Hindi naman. Actually, nung time nga na nalaman namin yun, nasa Manila pa sila that time. Or pauwi na ng, province nila. Kinausap ng family namin, yung family ng bata. Sabi namin, baka pwedeng puntahan namin yung bata. Better than video game. Oo. Pero video-create din namin. Tapos after video-create, tanong namin kung pwede ba namin puntahan yung bata kasi nga malala na yung cancer. Parang nasa stage 4 na. Tapos, the next day, flight na nila. So, hindi kami nakaabot. Kasi the next day, meron kaming taping. Pero nagkaroon pa rin ba ng chance na mag-meet kayo dun? Wala talaga. Tapos, ang balak nga namin sana, puntahan namin kung saan yung province nila. Oo. Kaso hindi nila binibigay yung address nila. Ayun. So, pero na-video greet yun oo. naman. And after nun na parang na-feel ko na parang nagbibigay pa rin sila ng oras sa amin kahit ganun yung... Yes. Diba? Parang nakaka-touch talaga magpatuloy. Yeah. Grabe, no? Ang bigat naman nung kay Fia. Totoo. Pero ako, ang hindi ko makakalimutan siguro since ako very vocal naman ako when it comes to mental health awareness eh. Since na napagdaanan ko rin kasi yun before, merong mga nagme-message sa akin. Kaso ang dami nila. Kasi gumawa ako dati ng account nun sa isang app na pwede nila akong i-message kung wala silang mapagsabihan. Kasi mahirap mag-open, di ba? Yeah. Kapag ka-depressed ka. Kasi madalas nasasabi sa atin na parang, ay hindi, nagdadrama lang siya. Arte-arte mo lang. Oo, Nilipas din inaarte lang niya yan. So, ganun yung ginawa ko. Ang dami kong nabasa. Tapos, feeling psychiatrist ako.
So, na-overwhelm ako, hindi ko siya kinaya. Tapos, sa sobrang dami nung na ano kong message, natatandaan ko sila, pero hindi ko na sila makwento. Tapos, nangyari, may isang fan na lumapit sa akin nun sa personal, tapos sinabi niya na parang pasuko na siya, pero sobrang idol niya ako daw yung inspiration niya, ako daw yung nagiging reason niya para magpatuloy. So, parang, imagine na parang, kung ako din may mga pinagdadaanan ako at minsan gusto ko nang give up din. Tapos may mga naglo-look up pala sa akin para maging reason nila na magpatuloy pa. Parang, shucks, paano na lang pala sila? And I don't really see them as parang fan. Ayokong tignan in that way. It's more of kaibigan na bigla mong na-meet sa daan, di ba? At saka, sobrang na-appreciate ko rin yung mga batang sumusuporta. Yeah, di ba? Merong biglang lumapit sa akin noon na sabi niya, "Hi, Ate Francine." Akala ko magpapapicture siya. Sabi ko, "Sige, tara." Umuuwa ko agad. Sabi niya, "Can I pray for you?" Oh. Kasama niya yung mama niya. Tapos kasama ko rin yung mama ko nung pati isa kong ate. So doon gumilid kami sa loob ng mall. Tapos pinray over niya ako. Okay. Nung time na yon, hindi rin ako okay. So, parang alam mo yun, hindi lang sila basta fan. Minsan, sent from above sila. Mga guardian angels, di ba? So, ang sarap lang sa pakiramdam na nagiging reason ka ng isang tao para magpatuloy. At nagiging reason din sila para i-bless ka. Yeah. So, sa lahat ng mga sinagot natin at sa mga lahat ng katanungan, ano yung pinaka na-realize mong biggest blessing pala at mako-consider mong early Christmas gift? Ito, kung ano yung meron ako ngayon, siguro yung sa pinaka nagpa-realize sa akin is yung sa mga fans. Kasi kung hindi din naman dahil sa kanila, wala din naman ako dito ngayon. Hindi ako nahubog ng ganito, kundi dahil sa kanila. And alam mo yun, lahat naman din ng ginagawa ko, lahat ng ginagawa kong shows or kahit anong events ko, lagi kong sinasabi sa kanila na hindi ko ginagawa to for myself. Ginagawa ko to para sa kanila. Kasi iba yung suporta nila na kahit saan kami magpunta, nandun sila, lagi silang present. And ayun, siguro, mas napupush akong, mas napupush yung eagerness ko na galingan pa mag-work para sa kanila. To be better lagi. Yes. Ikaw? Para sa akin kasi, everyday is a gift na talaga. Pero yung mga pasabog ni Lord na ganito, ito talaga ang Christmas gift every year para sa akin. Like, last year, sabi ko sa kanya parang, oh my God, parang stop na ba ako? Kasi ang dami nangyari last year. Tinatanong ko na siya kung, sa ibang bansa na ba ako magtatrabaho, doon na lang ba ako pagkatapos ko mag-aral. Tapos binigyan niya kami ng My Future You. Pero there's something to look forward lang tuwing Pasko. Siyempre, hindi na mawawala yung family mo dyan. At sana never, di ba? Yeah. Kami, kapag Pasko kasi talaga dapat kumpleto eh. Ang masasabi kong early Christmas gift, eto. Sobrang laking regalo nito. To think na hindi lang tayo, kasi ang dami nating kasama at sila yung mga nilulook up ko din talaga sa industriyang to. Hindi lang kasi sila basta sabihin mong artista lang o umaarte lang. Ka-work mo lang. Naka-work ko na yung iba sa kanila at masasabi mong mabubuti silang tao. Kaya hindi sila nakakapanghinayang na maging idol, kumbaga. At sa lahat ng mga na-realize natin pagdating sa mga fans, sa mga supporters, sila din yung nagpe-pray kasi para sa atin eh. Kaya tayo blessed. Yeah. Kasi binibless din nila tayo through their love, through their support, sa lahat ng care nila, sa lahat ng pakin nila sa atin. Doon tayo binibiyayaan. Kaya sa mga ganitong paraan, ginagalingan namin kasi gusto namin ibalik sa inyo yung lahat ng support ang pinapakita nyo, pinaparamdam nyo, lalo na sa pagmamahal. Totoo yun. Kasi minsan talaga, kapag nandito ka sa trabaho, hindi lang physical lang hinihingi sa'yo eh. It's more of emotions. So, mas nakakapagod. Kasi pag napagod ka, tawa mo, okay ka namang pahinga eh. Pero pag emosyon, ang hirap niyang ibalik yung lakas. Kaya sa lahat ng to, I would say,
lahat ng 100% dito para sa mga taong sumusuporta sa amin, sa lahat na nagmamahal. Yes. And I think that's it for our heart-to-heart girly girls talk. Yes. Sabay-sabay tayo manood ng Shake, Rattle, and Roll Evil Origins ngayong December 25.